Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news. Nagkagulo na sa Kongreso na corner si Trillanes. Binasag ang handler at tinuro, kuha sa CCTV. Nako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video ito. Subscribe na po kayo. At ito nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin, OMG, nahuli na. Hindi babalik sa panahon ng kadiliman. Yan mga kababayan. Dahil nga po riyan, eto, may isi-share po tayo. Itong pinakabagong reaksyon, statement, no, ni President Bongbong Marcos Jr. dito sa flood control projects mga kababayan. Okay? At ito pa, nako, titingnan po natin no, yung comparison ng lakas, no? Yung mga malalakas na bagyo na dumaan mula po dito kay Noynoy, former PRRD, at ngayon po kay President Bongbong Marcos Jr. Kung gaano ba sila kalakas at ano ang damages nito, no? Yung dalang damages, yung pinsala na dala, no, nitong mga bagyong ito. Mamaya i-compare po natin yan at mula po yan sa Mindanao mga kabayan. Okay? At ito pa, itong si, teka lang, lakihan po natin to para mamaya malaki na to. Okay? Itong si Romualdez mga kabayan, mayroon na naman pong statement against po dito sa Sinasabi niya po na hindi na tayo muling papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. So yan mga kabayan, ako po mamaya bigyan po natin ng reaction yan. Baka you're still in the other world, Speaker Romualdez. Ito mga kabayan, simulan na po natin dito po kay President Bongbong Marcos Jr. Ito po ang kanyang sinabi. Ito mga kabayan, maraming nagsasabi no, nababasa ko sa dyaryo, naririnig ko sa radyo, telebisyon, nasaan ang mga flood control? Nandyan ang mga flood control. Na-overwhelm lang. Yan mga kabayan. Na-overwhelm lang pala ang mga flood control. Pero nandyan sila. So, niresearch ko po yung ibig sabihin ng na-overwhelm, no? Marami po kasing ibig sabihin yung overwhelm, ang mas appropriate na parang nakita kong meaning niya doon sa Google, mga kabayan, ay nakalagay doon, flooded no? Flooded at saka submerged. Yan, lubog, mga kabayan. Lubog at binabha. Yung ating mga flood control projects. Yan ba ang ibig sabihin ng ating President Bongbong Marcos Jr.? Yan mga kabayan. Sabi ng Pangulo na halos doble ang idinalang pag-ulan ng Christine kumpara noong Undoy. Mas tumindi na rin anya ang panahon dahil sa climate change. Naku mga kababayan, no? Sinisi na naman po ang climate change. Pero nung SONA, grabe po ang pagmamalaki ninyo. Sinasabi nyo pang prepared. We are prepared, no? Sabi mo doon sa SONA. Dahil nga po dito sa flood control project at prepared po kayo sa climate change at mga pag-ula. Sabi mo, La Nina, di ba? May narinig pa tayong La Nina. Ano to ngayon, mga kababayan? So, well, anyway, it is good, no? Sabihin na natin good. Wait, teka lang. Wala naman tayong choice, no? Sabihin na natin it is good that this president is sumasagot na, no? Sa mga naririnig niya, sa mga nababasa niya, sa radyo at telebisyon, maging sa dyaryo. Kasi parang ang tahimik nyo dito sa flood control projects na ito. Maaari ba kaya, Mr. President, paimbestigahan nyo itong flood control project na ito dyan sa Kongreso at Senado? Total, mga kababayan, ito mas deserve talagang imbestigahan ito kasi
pera ng taong bayan ang ginagamit dito, di ba? Sa flood control project, at hindi lang basta-bastang pera. 1.4 billion a day ang ginagastos po dito, no? Hindi po pwedeng baliwalain ito, Mr. President, no? Oo nga, sinasabi mo na nandyan ang mga flood control project na overwhelm lang. So sana lang ipakita nyo itong mga flood control project, no, na na-overwhelm. Yung mga submerge, yung mga lumubog na mga noon, sinasabi niya nabangga ng barko. O ngayon, na-overwhelm lang mga kabayan, no? So ano sa palagay niyo mga karibin natin, no? Kasi sinasabi niya rin, no, na mas tumindi ngayon ang panahon, no? Doble daw ang idinalang ulan ni Christine kumpara kay Undoy. Pero teka lang, ito, tingnan natin to. Ito ba yung sinasabi ko kanina, data. Noynoy, Rolly, at saka Christine. Sa panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino, no? Ito po si Yolanda. 315 km per hour ang kanyang lakas, no? Sa panahon po ni dating Pangulong Duterte, si Rolly, ang lakas niya naman po ay 298 km per hour, mga kababayan. So malakas-lakas din, okay? Dito naman po kay President Bongbong Marcos Jr., 145 km per hour. So kung ikukumpara natin silang tatlo, mga kababayan, di hamak, no? Namas, okay? Namas, napakaliit po, no? Napakababa or napakahina na ng Christine kumpara po kay Rolly at saka kay Yolanda. Ngayon, puntahan po natin dito sa mga nasalanta. Dito naman tayo sa statistic nila, no? Ito mga kababayan, sa Yolanda, 6,352 ang nadido. Nagurgor na matay, mga kabayan, no? So, alam po yan ng taong bayan kasi alam po yan ng buong mundo. Tumulong po ang buong mundo dyan, di ba? Nagpadala ng mga reliefs, di ba? Tapos, kay Rolly naman, mga kabayan, meron pong 20 na dead, no? At dito naman kay Christine, kay PBBM, 146 ang dead, mga kababayan. Teka lang. 146. Sa 145 km per hour, tuloy, ang pinaka mahina, 146 ang dead. Okay, dito naman tayo sa missing. 1,771 missing sa Yolanda. 3 po ang missing dito kay Rolly, no? At 3 rin po ang missing, may 91 na injured dito kay Christine. So ano po ba ang implication nito, mga kababayan? Ano po ba ang gustong iparating ng datang ito para sa atin, no? Sabi dito sa Mindanao, no? If a leader knows what he's doing, calamity damage will not be intense. Palakpakan po natin. Totoo po yan, mga kababayan. At saka, kung ang leader po natin ay yung sinasabing, if responsibility is your priority, no? At hindi party-party, mga kababayan, malamang nakapaghanda at hindi ganito karami. Diba? This only means, kasi napakahina na po ni Christine, no? 145 lang. Rolly, 296, 98. 315 yung Yolanda. Ibig sabihin lang nito, mga kabayan, hindi po handa ang gobyernong ito. Hindi po nakapaghanda. Hindi natin alam kung bakit hindi sila nakapaghanda. But sinasabi nila noong SONA that the government is well prepared, no? La Nina at sa mga pag-ulan, bagyo, di ba? May flood control, pinagpalaki. Pero bakit ganito? Hindi ba dapat question nito, imbestigahan ito ng Senado at Kongreso? Di ba? Sinasabi ng presidente, handa. Pero bakit ganito? Napakarami po ng na dead, di ba? Mahina lang pala yung
Yung Christine, 145 km per hour lang. Comparing to 315 ng Yolanda at 298 ng Rolly, mga kababayan. So, this is a matter of responsibility, mga kababayan. Kaya nga, sabi dito, no, if a leader knows what he's doing, calamity damage will not be intense. No? But, if you are not, if you don't know what you're doing, calamity will be what? No? Ito mga kababayan, no? Climate change ang sisisihin. Nako po. Ayan, no? Klaro ito sa baba. Teka, tingnan nyo. Hindi nyo ay, ito. Ito, highlight ko Yan, no? Climate change po ang sisisihin pag you don't take responsibility, no? Well, anyway, ano pong yung reaction dyan? At eto na nga. Eto si Tambaluslos, mga kababayan. Ito pong sabi niya. Sa mga nagtatangka na pigilan tayo sa paghahanap ng katotohanan at katarungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo. No? Ano kaya? Ano yan? Hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo. Nako, sino kaya itong masama ang hangarin, mga kababayan? Asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Malamang. Buti alam nyo, no, natitindi talaga ang pag-atake sa institusyon ninyo kasi wala kayong ginagawa Puro lang kayo pang-aayuda. Nako po. Subalit hindi tayo matitinaga. Hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan. Nako. Ano kaya itong sinasabi ni Speaker Romualdez na bumalik sa panahon ng kadiliman at kasamaan? Ito ba yung panahon ni dating Pangulong Duterte? Which is kadiliman, no? At kasamaan doon sa ginawa ni dating Pangulong Duterte? Or ito yung panahon ni Marcos Sr., no? Na sinasabi nila, no, ng mga nakasaksi noon na talagang yung martial law, mga kababayan, diba? Well, anyway, ano man po itong pero alam niyo mga kababayan, yung kadiliman at kasamaan parang mas nararamdaman sa panahon ngayon, no? Paano nawala po yung war on drugs, no? Bumalik na naman po yung kalakaran ng mga adiktos. Sa kasamaan naman, nako. Kaliwat ka ng korupsyon, no? Yung pera ng taong bayan kinakamkam. Anong masasabi niyo diyan, mga karibin natin? Sino kaya ang mas madilim at mas masama? Yung nakarang administrasyon o ang administrasyong ito? Ang hirap talagang ipagtanggol, no? Ang hirap i-justify ng mga sinasabi, no? Ng mga politiko ngayon. Like for example, this one, mga kababayan. Sige nga, i-justify mo nga yung kadiliman at kasamaan na sinasabi mo na bumalik. Meaning, tapos na ito. Tapos nangyari ito. Saan nangyari ang kadiliman at kasamaan na yan? Kasi mas ramdam ng taong bayan yung sinasabi mong kadiliman at kasamaan in this administration. Diba? Hirap, sabi nga ng iba, hirap nyo nang ipagtanggol, Mr. President. Naalala ko, si Francis Leo Marcos, diba? Si FLM, yung namimigay yung bilyonaryo na namimigay ng ayuda, di ba? Sinasabi niya na ang hirap mong ipagtanggol, Mr. President. Yan Well, anyway, anong masasabi niyo dito sa statement ni Tambaluslos, mga kababayan? Okay? At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang anumang gawing pagtatakip sa mga di umano'y tinatagong baho ng mga buayang mambabatas ay sadya talagang lalabas at aalingasaw pa rin ang lahat ng katotohanan. Matapos tila mabulabog at mabuking na sa tuwing may isinasagawang pagdinig sa Kongreso ng Quad Committee ay nandoon raw umano ang dating senador na si
Antonio Trillanes. Sa buwatan di umano sa pagitan ni Trillanes at Quadcom, binasag na ng ilang mga TV news presenter ng Net25 mga kongresista tila tiklop sa nasabing usaping ito. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, halos hindi nga raw makasagot ang mga kongresista matapos lumabas ang balita na sa tuwing may nagaganap raw umano na pagdinig ng Quad Committee sa Kongreso ay nandun rin raw si Antonio Trillanes. At ayon pa sa nasabing interview ng ilang mga TV news presenter ng Net25, tila kinumpirma nila mismo na mayroon silang matibay na ebidensya na tila magpapatunay na si Antonio Trillanes ang isa marahil sa likod ng mga kung bakit patuloy ang nasabing investigasyon ng Quad Committee para di umano madawit at madiin rin raw sa kaso ng pagtumba ang dating Pangulo na si Rodrigo Duterte at tuluyan raw na makapasok ang ICC o International Criminal Court sa bansa. Ngunit datapwat ayon pa mismo sa kanila, tila magiging imposible raw ito dahil bukod sa nabulabog na ang isa sekreto ng Quad Committee, marahil may matibay na ebidensya ring hawak ang Vice President na si Sara Duterte na kung ating matatandaan kamakailan lamang sa ginawang press conference, tahasang sinabi ng Vice President sa harap mismo ng media na mayroon siyang mga ebidensyang magpapatunay na isa lamang ang nasa likod o handler ng paninira ni Trillanes, Ontiveros at Franz Castro. Kaya hindi naman mapigilan na magbigay ng komento online ng marami sa ating mga kababayan at si Mark Anthony Lopez tungkol sa usaping ito. At ayon pa sa kanya, kaya ito hindi mananalo kahit mayor sa Caloocan puro bida-bida lang ang alam gawin. Pinasa na daw niya sa ICC ang transcript ng Senate hearing kung saan may mga sinabi si former President Rody Duterte. Kung di ba naman engot ang pag-convey niya sa ICC na may investigative hearing na nagaganap dito, ipatunay na the government is functioning. So under the principle of complementarity na sinusunod ng ICC, hindi na sila makekealam dito sa Pilipinas. Diba ang tanga? Ganitong expose ang hindi kayang gawin ng GMA at TV5. Kudos to Net25, ang tunay na walang kinikilingan at hindi pera-pera lang. So, nga mga kababayan, no? Bakit kaya hindi nila inilalabas itong ganitong balita, no? Na si Trillanes pala, no? Ay nandoon sa Quadcom. Kumusta naman, mga mainstream media? Sa Net25 lang ba ang may lakas ng loob para ilabas ang mga ganitong importanteng impormasyon para sa bayan? Bakit hindi na ba itong mga ibang mainstream media, bakit hindi na ba para sa bayan? Di ba? Yung ano ninyo, paglilingkod. Kasi kayo ang taga-check and balance, no, ng ating gobyerno. Kayo po yung nag-check and balance sa ating gobyerno. Pero bakit ganito? Tahimik yata ang mga mainstream media pagdating dito ngayon. At ano kaya ang ginagampan ng papel nitong former Senator Trillanes, no, dito sa Quadcom na ito? At mas mabilis pa sa kidlat, mga kababayan, ang kanyang pangongolekta ng mga transcript, no? At naipadala na agad sa ICC. Di ba? Napakabilis naman ni Trillanes, napakabilis ng galawan. Ano na kaya ang mangyayari sa bansa natin pag ganito na kabulok ang sistema ng bansa natin? Ngayon, puro pansariling pang-interes lang ang mga ginagawa nila sa halip na pagtuunan ng mga taong bayan na nagugutom at kahirapan sa bansa natin. Kailangang isauli nila ang pera na ginastos nila sa hearing na yan. Halata na masyado ng pera lang ang habol. Kaya ang hearing kuno at kasuhan ng mga kuwanggol na krog thieves para himas rehas. Narito naman ang full video. Kung Yan mga kababayan, bakit 'di ba? Bakit hindi na lang kaya nila kasuhan, no? Kung talagang may ebidensya sila,
kasuhan na lang nila kasi doble-doble na po yung yung hearing na ito. Doble gastos na po ng ating gobyerno at malamang no, pera ng taong bayan po ang ginagamit nyo dyan sa mga hearing na yan. So, kung kayo kayong mga tongrista at mga senators, kung may ebidensya talaga kayo, like for example itong si Trillanes, si Dilima, si Risa Hontiveros, if you really have those evidences no, na magdidiin kay former President Duterte, dalhin nyo na po sa korte yan. No, sawang-sawa na po ang taong bayan sa pakikinig sa inyo. Sa inyong mga sinasabi sinasabi ng iba na kasinungalingan yan. Diba? Sawang-sawa na po. Kaya sabi nga ni dating Pangulong Duterte, ang tagal niya nang inaantay, no? Na makatanggap, no? Ng subpoena ba yun or kasuhan siya diyan sa korte para maging proper, no, yung inyong mga maglabas kayo ng inyong mga ebidensya para may depensa rin ni dating Pangulong Duterte ang kanyang sarili sa tamang forum, mga kababayan, no. And I think hindi po tamang venue ang Senado, no, para kayo ay maging hukom kasi hindi naman kayo hukom. Yung iba nga sa inyo hindi alam ang batas. O paano nyo ma-justify yan kung wala kayong mga ebidensya at puro daldal lang, diba? Para matapos na ang lahat, sabi ni dating Pangulong Duterte, kasuhan nyo na siya. Mukhang mauuna pa si Dan Fernandez at si Abante na makakasuhan kaysa kaya former President Duterte. Nako, aabangan natin yan, mga kababayan. Okay? Well, anyway, mga karabin natin, ano man po ang inyong opinion, reaksyon, or kritisismo sa video ito ay comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.